Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, Ikaw ay pinapupurihan namin, pinasasalamatan muli namin o Diyos, sapagkat tunay nga o Diyos na napakadakila ng iyong habag sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin itinataas muli ang pag-aaral namin ito o Diyos. Patuloy mo kaming samahan at tumpo po o Diyos sa aming mga kaklase na wala pa. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang mga bigtas sa kanila, O Diyos. Sa aming pong guro na magtuturo, hayaan mo, O Diyos, na samahan siya ng Banal na Espiritu at patuloy na magamit yung kanyang buhay sa amin, O Diyos. Lord, salamat po, alam po namin na ang pag-aaral namin ito ay tagumpay sapagkat ikaw ang kasama namin. Salamat po, O Diyos, sa iyo po yung papuri, parangal, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Ding. At ito po ay makeup class natin para sa klase ng Principles of Teaching. At ngayon nga po ay pag-aaralan po natin ang ilan po sa mahalagang aspeto ng professional education. At ito po yung isa sa Principles of Teaching ng Professional Education. At kung hanggang saan po natin maabot, ang pag-aaral na ito ay sisikapin po nating abutin. Salamat po sa panalangin, Pastor Ding. At sa gabing ito po, sa araw na ito, ay pag-aaralin po natin itong multiple intelligences under po ng Principles of Teaching ng Professional Education po na inaaral din po natin sa mga secular schools. So, i-apply din po natin ito sa ministry natin sa church. At meron po itong assessment or form na pwede po nating gamitin para malaman po natin kung ano yung kabilang sa atin dito sa multiple intelligences, saan tayo kabilang doon. At sa lesson po na ito ay hindi natin ito gagawin, pero pwede po nating isend ito sa mga susunod na panahon sa inyo po as personal message or sa inyo pong demand. So, ito pong multiple intelligences ay mula po sa libro po ni Howard Gardner. At papahapyawan lamang po natin ng overview yung multiple intelligences. Pero kung gusto niyo po na mas lalong bigyan ng in-depth study, ito pong multiple intelligences ay pwede po kayong maghanap ng copy ng libro po ni Howard Gardner. Yan. Learning styles refer to a range of competing and contested theory that aim to account for differences in individuals' learning. So alam natin na mayroon pong iba-ibang learning style. Ang kada isang tao, may iba-ibang paraan kung paano siya matuto at ito nga po ay kailangan po nating malaman. At ito pong differences sa individual learning na ito ang magiging daan para maging effective tayo na teacher or facilitator po dun sa ating mga tinuturuan. Humans can be classified according to their style of learning but differ in how the proposed style should be defined, categorized, and addressed. Howard Gardner proposed his theory of multiple intelligences according to different learning styles. So ito po yung tinouch ni Howard Gardner para malaman po yung iba't ibang learning style nga po ng mga learners at nang sa gayon ay maging effective po yung methods of teaching na gagamitin depende po sa learning style ng isang learner o ng mga learner dun po sa classroom. Sabi nga po ng pinag-aralan natin ng mga nakaraan na ang primary focus po ng teaching learning process ay nakafocus po sa learner at hindi po ito nakafocus sa teacher. Palagi po nating ini-aim na ang learner po ang patuloy na lalago. Ano po? Ang learner ang matututo at hindi tayo para lang mag-express ng knowledge or intelligence na meron tayo. So Gardner's multiple intelligences, number 1 is verbal, linguistic, or tinatawag po natin na word smart. Yan, facility in producing language. Ito pong mga verbal, linguistic, or word smart, sila po yung mga mahihilig magbasa ng libro, sila yung maraming alam na terminologies, at maaaring sila rin yung mga tao na multilingual. Ano po? So, ano ba itong mga verbal, linguistic, or word smart na tinatawag?
Learners enjoy hearing, seeing, reading, writing, discussing, debating, and thinking about words. So kung ikaw ay kabilang sa mga tao na na-enjoy yung mga bagay na to, hearing hindi basta hearing, kundi meron sense na gusto mong makinig para matuto. Sabi nga ng Bible, di ba, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So ganun din tayo. Lahat ng naririnig natin, natututo tayo, at dito natutuon yung interest natin. And seeing, not just seeing na tumingin ka, kundi nakukot ng interest mo yung nakikita mo at natututo ka sa pamamagitan ng mga nakikita mo. Reading, hindi basta maidaos yung pagbabasa, kundi ikaw ay sa pagbabasa mo nagkakaroon ka ng assessment, nagkakaroon ka ng understanding, at nagkakaroon ka ng evaluation. And writing, of course, yung mga thoughts mo and feelings mo ay iyong sinusulat kahit yung mga bagay na out of your curiosity ay sinusulat mo. So kung ikaw ay isa sa mga to, pwede kang pumasok sa verbal linguistic or word smart. Discussing, mahilig kang makipag-usap sa mga tao, at debating, mahilig kang makipagtalo in a sense na magkaroon ng exchange of thoughts and opinions. So may time lang talaga na itong mga word smart ay tingin nila sa sarili nila sobrang nilang daming alam kaya mas marami silang nasasabi. And thinking about words, masyado mong binibigyan ng emphasis yung grammar. Hindi lang basta salita, kundi kung ano yung right choice of words, yun yung gusto mo na yun yung maririnig mo. At kapag hindi yun yung narinig mo, para sa'yo, hindi yun tama. So most traditional students who our school was designed for, ito yung mga tao na nasa schools or sila yung mga tinitrain sa school sa mga estudyante, kalimitan pumapatak sila sa word smart pero may pagkakataon hindi yun yung primary intelligence nila or learning style. Pero lahat naman tayo na bilang tao, nakikita sa atin itong mga bagay na to. Meron lang mga ibang tao na angat talaga ito sa kanila. So the ability to use language to describe events, sequence of activities like journalist, technical writer, administrator, and contractor. So itong mga tao na nandito sa ganitong field ay mga word smart. Para sa akin, may bibilang natin na word smart din yung mga preachers, and teachers, kasi tayo ay nagbabasa at naka-base dito sa mga ganitong klaseng information yung ating ginagawa. At itong journalism nga, syempre ikaw ay nagkakaroon ng observation, nagkakaroon ka ng writing, discussing, researching, debating. So, lahat ng mga makakategorize under dyan sa mga binasa po natin at pinag-aaralan ngayon, pwede nating ma-refer sa sarili natin na tayo ay word smart. Ano po? So, number 2 is musical smart. Sensitivity to components of music as well as to emotional implication. Okay po? So, napakadali namang intindihin, music smart or musical, more on music. More on sound. Yan. Learners feel they have to be in tune with the subject. Yan. So itong mga learners na ito, may pagkakataon, mas madali silang matuto kapag mayroong tono o kaya mayroong pagkakataon na talagang music lover sila. So meron ngang ibang mga books ng Bible na nakita ko dun sa ibang way nila ng pagsasaulo, sobrang hirap talagang sauluhin nung mga books ng Bible from Genesis to Revelation. Pero may nakita ako na isang nagtuturo ng Christian education na nilagyan niya ng tono, yung mula Genesis hanggang Revelation, at mas madaling naintindihan at nasaulo dahil dun sa tono na inilapat doon sa mga books ng Bible. So this type of learner can easily understand patterns and relationship in the songs or rhythm. Hindi naman necessarily kailangan maging sobrang husay mo sa music. May mga tao na music lover lang sila. Hindi sila marunong tumugtog, pero music smart sila kasi kaya nilang maintindihan yung pattern, yung relationship ng songs and rhythm. And ito yung learning style nila. Mas madali nilang maintindihan kapag mayroong music. May mga pagkakataon din na mas naging effective sa atin yung pag-aaral kapag nakikinig tayo ng music. And of course, syempre yung mga tao na musically inclined, they are explicitly music smart. Napaka-obvious na music smart sila kasi
andyan na yung kanilang pagiging musically inclined. The ability to understand and develop musical technique, ito po yung definition ng isang music smart. So, it's either technician siya, music engineer, ano po, or music teacher, or instrument maker, or instrument instructor. Mga music smart yan sila. So, basta merong relationship sa music at sa tingin mo ikaw ay mas lalong natututo pagdating sa music, ay may turing mo yung sarili mo na music smart ka. So, may pagkakataon din yung variation ng learning style natin, hindi yan nagiging fix. May pagkakataon, nung bata ka, ito yung learning style mo, nung tumanda ka, nag-iba, nagkaroon ng paradigm shift sa buhay mo. So, nagkaroon din ng pagkakaroon ng ibang learning style. At ito nga po yung mga pag-aaralan din natin ngayon. So, music smart. At makikita natin, mostly yung mga bata, dyan sa Sunday school, very lively yung kanta nila. At mas madali nilang naiintindihan yung dapat nilang aralin kapag may kanta. Diba? At nilalagyan din syempre ng action ng ibang teachers. So, logical mathematical. It talks about the number or reasoning smart. Refers to reasoning, classifying, sequencing, and solving problems. So, the ability to be sensitive to the pattern, symmetry, logic, and aesthetic of mathematics and to solve problems in design and modeling. The ability to use numbers to compute, describe, and document. So ito makikita naman natin na ginagawa ng mga accountant, statistician, economist, engineer, computer programmer, at ano pang mga related sa trabaho na mayroong involved na solving problems ng mathematical equations. Ano po? So makikita natin na sila yung mga tao na mahuhusay sa ganitong field at mas lalo nilang naiintindihan ng mga bagay-bagay katulad ng pattern, symmetry, logic, aesthetics of mathematics kapag dumadaan sa katulad ng geometry or ibang area ng solving problems. So next naman natin is the spatial or picture smart. Observe and imagine and solve spatial problems. So ito naman, sila naman yung representing ideas visually, creating mental images, noticing visual details, drawings, and sketchings. Ito namang mga picture smart, sila yung mga tao na na-enjoy nila na makita yung detail ng isang artwork. At sila rin mismo ay nai-transpire nila o nai-transcribe nila o nagagawa din nila yung art na isalin sa sarili nilang paraan yung art form na yon. So ito makikita natin sa mga artist, photographer, engineer, decorator, yan, tour guide. So itong mga picture smart, sila yung mga madaling makatanda kapag nakakakita sila ng mga visual aids. Ano po? So merong mga tao na kapag gumagamit tayo ng mga handouts, mga visual aids, katulad ng color shape, visual puzzle, symmetry, lines. Yan, makikita din natin yan na may mga bata na mabilis matuto kapag kaya ng ginagamit nating paraan. So sila yung mga picture smart. Naiisip nila, nai-imagine nila yung isang image at nai-express nila yon. At mas nagre-retain sa kanila yung itinuro kapag may picture. Di ba po? So sa mga bata, mas gusto nila yon. At kahit sa matatanda, kaya nga may mga matatanda na mahilig magbasa ng mga comic books, yan, yung mga action books, yun. So, yun yung kanilang learning style, picture smart. At magkaiba yun sa word smart na kahit mga words lang yung nandoon, na-enjoy pa rin nilang basahin. So, yung mga nababasa nila doon, sila na yung nagkikreate ng mental image sa kanilang sariling isipan. So, ito namang picture smart, ang kaibahan nito ay mayroon talagang mga visual aids na nagiging reference sila sa kanilang imagination. So, spatial or picture smart learners tend to think pictures, colors, and images. Spatial or visual learners think in pictures and they are creative and imaginative. The ability to perceive and represent the visual spatial world accurately and to transform visual
or spatial ideas into imaginative and expressive creation. So ito naman po yung isa, bodily kinesthetic or body smart. Ito yung mga tao na gustong gumalaw ng gumalaw. Use of one's body to solve problems and prefer to participate actively. So activities requiring strength, speed, flexibility, hand-eye coordination, and balance. So mechanic, surgeon, carpenter, sculptor, mason, dancer, athlete, actor, etc. So ito pong mga tao na mahilig gamitin yung kanilang katawan, gumalaw para magawa yung mga dapat gawin. Sila yung mga body smart, mga madiskarte sa paggamit ng kanilang physical body para magawa yung mga dapat gawin. Katulad nga ng isang dancer. Ano po, yan ay mga isang example ito ng body smart, itong pagiging dancer. Ano po, kasi sa pamamagitan din ng actions, ano po, alala ko si Mrs. si Pastora Jen, isa sa ginagamit niya na paraan para maalala ng mga bata yung memory verse na kanilang inaaral is through actions. So bawat verses, bawat words or phrase dun sa verse na yon, nilalagyan niya ng action. Sa pamamagitan ng actions na yon ay naaalala din ng mga bata yung kanilang inaaral. So ganun din sa ibang area ng mga bagay o trabaho na mayroong required na paggalaw ng ating katawan. So bodily kinesthetic or body smart, these learners enjoy touching things and moving around. The ability to appreciate the aesthetic of the body and to use those values to create new forms of expression. So ito naman po yung isa, interpersonal or people smart. Ability to work effectively with others in group and discussion. Itong mga people smart na ito yung mahilig makipag-interact. Ano po? Mahilig makihalubilo. So kung ikaw yung tao na mahilig makihalubilo, kung kani-kanino, para makiparticipate, hindi para manggulo, ano po, ikaw ay isa sa mga people smart. Administrators, managers, consultant, teachers, therapists, psychologists, sila yung mga people smart kasi ini-engage nila yung sarili nila sa ibang mga tao. So yun po yung ibig sabihin ng people smart. Meron kang active engagement sa iba't ibang mga tao at hindi ka namimili kung sino yung gusto mong i-engage. As long as nandun sa scope ng iyong work or ng iyong ministry, mag-i-engage ka talaga sa kanila. Yung mga pastors, ganyan talaga, evangelist, yung fivefold ministry natin. Kailangan ikaw ay nasa itong ganitong klaseng heart, yung people smart. Di ka pwedeng palaging mag-isa ka na lang sa kwarto o kaya kung saang isang lugar. Nade-develop natin kahit hindi tayo sanay doon sa ganung area, nade-develop natin yung pagiging people smart. 'Di ba po? Kung sa una may pagkakataon nag-a-adjust tayo, pero along the way, yung style natin, yung learning style natin o kaya yung ating lifestyle ay nababago papunta dito nga sa pagiging people smart. So noticing and responding to other people's feelings and personality. Ikaw yung tipo ng tao na nakakakita ng pangangailangan ng ibang tao at ikaw yung pumupuno ng pangangailangan niya. So interpersonal or people smart, the ability to organize people and to communicate clearly what needs to be done. Okay po? So yun yung people smart. Sila yung mga problem solver ng mga tao sa paligid. The ability to influence and inspire others to work towards a common goal. Leader ability ka. Diba? Ikaw yung isang tipo ng tao na kayang magpa-unite ng ibang mga tao. So the ability to use empathy to help others and to solve problems. So ito yung number one characteristic ng isang people smart. So intrapersonal, yung isa interpersonal. Ano po? Ito naman is intrapersonal. Ito naman yung self-smart na tinatawag. Hindi po ito ibig sabihin intrapersonal, mahilig ka lang mag-isa, no? So intrapersonal, tumutukoy ito na you have the ability to understand one's own emotion, goals, and intention. So ikaw naman yung mas malalim yung pag-unawa mo. Kung ang interpersonal ay nakikita mo at na-organize mo yung mga tao ayon dun sa dapat na i-organize sila, yung mga intrapersonal naman, sila yung mga tao na naiintindihan nila kung ano yung nararamdaman ng iba.
kung saan sila patungo at ano ba talaga yung intention. Parang merong klaseng discernment, ganun. Yung mga intrapersonal o tinatawag na self-smart. Intrapersonal or self-smart means the ability to reflect one's inner mood, intuition, and temperament and to use them to create or express a personal vision. The ability to form and develop concept and theories based on examination of oneself. And they usually mediate, reflect, exhibit self-discipline, maintain composure, and get the most of. So, itong mga tao, mga self-smart, sila yung mahuhusay na guidance counselor o mga tao na involved sa counseling. Kasi hindi sila nagiging impulsive sa mga decision making. At the same time, sila yung mga tao na naiintindihan talaga nila kung ano yung dapat gawin sa isang sitwasyon, sa isang tao na nagkakaroon ng problema o kaya sa dalawang tao na mayroong problema, nagiging mediator siya doon sa kanila. Hindi siya nagiging bias, kundi nagiging daan siya ng pagkakaisa kasi nga self-smart siya. Naintindihan niya yung pinagdadaanan ng isang tao o nung mga tao doon sa sitwasyon na yon. So naturalistic, ito naman yung tinatawag natin na nature smart, the capacity to recognize and make distinction in the natural world. So, ikaw yung isang tao na nakikita mo kung ano ba yung kagandahan ng mundo. Yan. So the naturalistic or nature smart has the ability to identify, classify, and manipulate elements of the environment, object, animals, or plants. Ito yung mga taong environmentalist, agriculturist, mga tao na nakalapat yung kanilang buhay sa engagement sa nature. Na-appreciate nila yung nature, maaaring sila yung mga taong nagtatrabaho sa zoo or wildlife photographer o mga taong nandyan sa pag-aalaga ng forest or forestry na tinatawag, environmentalist, o kung ano man na related dito, ikaw ay nature smart. Hindi ka lang hobbyist, plant hobbyist. Ano yon, yung mga tao na nahilig sa plant nung pandemic. Kundi ikaw talaga yung tao na talagang napapahalagahan mo yung paligid. At tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano, kailangan ganyan din tayo dahil alam natin na ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ay nilikha ng Panginoon at dapat ingatan. So the nature smart people, they care about the environment and like to be in touch with nature. So may mga pagkakataon, sila yung mga gusto mag-travel para mag-unwind sa nature, appreciate yung creation ni Lord. Sila yung mga nature smart. And regardless yun, kung ikaw ay may kasamang ibang tao or solo ka lang, so being a nature smart ay nagbibigay ka ng malaking importance sa environment. So ito po yung existential intelligence. Sensitivity to deep questions about human existence, such as the meaning of life. Why do we die? How did we get here? Big picture of existence, why are we here? Yan. So kapag ikaw yung tao na iniisip mo yung napakalalim ng mga bagay tungkol sa buhay, tungkol sa existence natin, existence ng universe, may Diyos ba, walang Diyos. So kapag hindi lang basta question, ito yung reflection na nakaka-affect sa'yo, na kapag meron kang sagot na nalaman tungkol dito sa mga tanong na to, kung wari ano ba talagang totoong kahulugan ng buhay? Ano bang ibig sabihin ng mabuhay? Bakit ba kailangang mamatay ng tao? Hanggang dito na lang ba ang tao? Hanggang kamatayan na lang? So ikaw yung tao na gusto talagang i-value yung existence at meron kang malaking pagnanasa na malaman ang lahat ng bagay na involved dito sa existence. So sabi ni Howard Gardner, anything that is worth teaching can be presented in many different ways. These multiple ways can make use of our multiple intelligence. So, ulitin po natin, lahat daw ay worth teaching at may present sa iba't ibang paraan. Ibig sabihin,
lahat ng bagay ay karapat-dapat na ituro. At ang pagtuturo na ito, may tuturo natin sa iba-ibang paraan. Ano po? At ang multiple ways na yan, sabi nga dito ni Howard Gardner, ay magagamit natin dito yung multiple intelligences natin na ating pinag-aralan nga po. So yun yung overview at napakadaling unawain, mas lalo mong maintindihan kung paano mo aabutin yung iyong mga tuturuan. So para malaman mo kung paano mo sila tuturuan, kailangan malaman mo muna kung sino yung mga audience mo or yung mga learners mo, at sa ganung paraan magagawa mo yung dapat mong gawin. Okay po. So wait lang po parang ang aking baby po ay ang aking pong panganay naglungad. Pause ko lang po. Ayan, pasensya na po at kailangan pong priority po ang anak. Ayan, naglungad lang po ng kaunti pero salamat sa Lord, okay naman siya. Siguro po ay naglalabas lang ng sobrang gatas katawan. So tuloy po tayo sa ating discussion at sa mga hindi po nakasama sa lesson ay pwede nyo po itong ulit-ulitin, balikan ng balikan. Sasend ko po ito sa group chat at pwede nyo po itong gamitin na personal reference po ninyo. Yan. So individual differences. Pag-aaralan naman po natin yung individual differences. So individual differences, no two individuals can be exactly alike in their resulting development and adjustment. The unique characteristics and traits emerges as children pass from one stage to another. So, ulitin po natin. Individual differences. So, individual differences, no two individuals can be exactly alike in the resulting development and adjustment. The unique characteristic and traits emerges as children pass from one stage to another. At ako po ay agree dyan kasi kami nga po ni Pastora Jen ay biniyaan ng Panginoon ng kambal at kahit sila'y kambal, they are different individuals in many different ways. Kaya hindi po kambal, porket magkamuka, parehong tao na talaga sila. Meron talagang malaking pagkakaiba. How much more kung hindi sila kambal? Ibang-iba talaga sila. Ganon din tayo sa church. Kung meron kang 10 miyembro, hindi yan pare-pareho. Meron kang 10 individual character na kailangang i-deal. So yung mga individual na yan and yung individual differences na yan, nila, pwedeng mag-clash. May pagkakataon. Pero paano nga ba natin i-deal ito sa ating teaching ministry? So the rate of development is not the same for all individual. Hindi lahat pare-pareho ng antas ng pag-develop, ng pag-mature, ng pagkakatuto. Kaya nga kailangan magtiyaga tayo ayon dun sa development ng bawat isa. May pagkakataon sa atin, nagiging bias tayo kung sino yung mabilis mag-develop, yun yung gusto nating mas turuan. Kaya ang tendency, yung mga hindi mabilis mag-develop, lalo silang naiiwan. So dapat hindi ganon. Kailangan kung may mabilis mag-develop, may mabagal mag-develop, along the way, magpapanag po sila. So sa amin po, sa case namin ni Pastora Jen, yung amin pong kambal, yung isa po ay malaki siya nung pinanganak, 2.6 kilogram siya. Tapos yung isa ay 1.9 kilogram. Nung pina-check up po namin sila sa pedya, yung isa po ay naging 2.8, tapos yung isa naging 2.4. At least humahabol yung isa. Pero yung doktor po namin, yung aming pedya ay nagreseta ng gamot para mas madagdagan yung nutrients, hindi ibinigay dun sa mas mataba o sa mas malaki, kundi ibinigay sa mas maliit. Makikita po ninyo doon na mas nagbigay ng emphasis yung aming pediatrician doon sa list
sa mas may pangangailangan. At kung ano yung isa naman na sa tingin niya na kailangan niya, yun din ang ibinigay sa kanya. Hindi ibig sabihin, hindi binigyan ng pampalakas ng kain o ng vitamins na extra, yung panganay ay hindi na siya mahalaga. Ang ibinigay sa kanya yung karapat-dapat na vitamins para sa kanya. So along the way, ang ating expectation, loobin ng Lord, magpanagpo yung kanilang weight, ano po, o kaya yung kanilang physical body or kung anong aspect na madedevelop sa kanila. So some develop and learn faster than the others. Sometimes the gap is wide. So ganyan din sa learning progress. May pagkakataon, yung iba mabilis matuto, may pagkakataon yung iba mabagal. So may pagkakataon din, hindi ang problema nasa estudyante. Pinag-aralan natin kanina, merong iba't ibang merong multiple intelligences and different learning styles ang bawat bata o ang bawat tao. So kung may pagkakataon, i-evaluate natin. Baka tayong may problema sa pagtuturo. Kaya hindi sila natututo kasi hindi natin inaabot yung learning style na dapat sa kanila. So learning is most effective when differences in learning language, cultural, and social behavior are taken into account. So ganyan tayo. Sa church natin, kumusta? Ano ba yung upbringing ng mga tao sa ating church? Gaano natin kakilala yung mga church members natin? So tayo, hindi tayo basta-basta nagtuturo o basta-basta naglalagay ng tagapagturo, kailangan muna natin silang i-assess para maging effective yung kanilang learning and teaching experience. So, merong learner's language. Ano ba yung learner's language niya? Ano ba? Saan ba siya mas lalong natututo? 'Di ba? Doon po sa pinag-aralan natin. So, si Gary Chapman, meron siyang book na tinatawag na 5 Love Languages. Makakatulong din yung mga ganung klaseng bagay para mas ma-relate natin kung ano yung need nila. So, hindi lang yung tungkol sa romantic kind of love. Sa lahat ng areas yan, ma-apply natin. So, cultural differences, malaki yan. Kung ikaw ay Batanggenyo at pupunta ka sa Maynila, kahit pareho tayong Tagalog, magkaiba naman yung kulturang kinamulatan, di ka basta-basta pwedeng, ako bilang Batanggenyo, magiging palasigaw ako sa Maynila, magmumukha akong mayabang doon. Di ba po? So, kailangan akong umadapt sa kultura nila. Social behavior, yan, kailangan ito ay ma-take into account. Bakit ba sila ganitong klaseng kumilos, kumain, manamit? So, yung mga bagay na yan, napakahalaga para maibigay natin yung best teaching experience natin. Ano po? So, yan, individual differences. So, may pagkakataon na kukuha yan sa heredity, personality, and environment. So, yan. Ito yung two major factors ng individual differences. Number one is heredity. We inherit almost all the things we need for growth and development. So yung mga bagay na meron tayo, namana na natin yun dun sa mga magulang natin. Di ba po? DNA nila, nasa DNA natin. Kaya kung may magulang matalino, may pagkakataon talaga, malaking chance ang anak matalino din. Ano po? So, merong mga tao na mataas talagang IQ. Meron namang mga tao na masipag lang talagang mag-aral. So, mamaya, puntahan natin yan. So, yung lahat ng kailangan natin sa growth natin ay makikita sa atin. Di ba po? So, kahit nga po yung aming mga kambal, pag tinitingnan namin ni Pastora Jen, merong mga resemblance sa amin. Heredity. Ilong, mata, bibig. Di ba po? So, syempre, kanino ba yun makukuha? Sa amin o kaya sa aming mga ninuno? Hindi ko naman po pwedeng yung anak ko kamukha ni Pastor Ding. Di ba po? Siyempre yung ang anak ko ay aking kamukha. Di ba po? Ang anak ni Pastor Ding ay yung kanyang kamukha o kaya yung parents si Pastor Ding, yun ang kanyang kamukha. So ganun din yung ako, yung parents ko, yun din ang aking kamukha. So heredity at pati nga sa habits may pagkakataon nakukuha natin yung differences, ano po? Heredity gives all potentials for growth and development. May pagkakataon, may advantage talaga po yung mga tao na yung DNA nila nanggaling sa mga ganitong klaseng mahuhusay na tumugtog, 'di ba po, mahuhusay umawit, 'di ba po? So nakikita natin kahit ang mga bagay na natututunan, malaki yung factor ng DNA na meron sila. Kaya ang bilis nilang matuto. Number two is the environment modifies to a certain extent that the effect of hereditary. So ito namang environment, ito yung nag-stretch out naman. Kung ano yung meron ka,
na-amplify o kaya nade-degrade ng environment. So yun pala yung matindi. So yung environment ang nagmo-modify ng mga bagay na meron ka na sa iyong DNA. Halimbawa, ikaw ay galing sa mga pamilyang mahihilig tumugtog o umawit. Pero napunta ka naman sa pamilya na walang kahilig-hilig sa musika. Kahit ikaw ay nandoon sa yung DNA, yung pagiging music smart, may pagkakataon na hindi mo siya ma-reach into the full potential kasi yung mga tao sa paligid mo ayaw nun. So environment provides the direction of growth and development of an individual. Makikita nga po natin yan, di ba? Kung ang isang bata, nandun siya sa mga lugar na madaming taong nagmumura, kahit sabihin mo anak yan ng pastor, dun mo siya dalhin, maririnig mo magmumura talaga siya. Kasi laki ng factor ng environment. Kaya sa mga parents na nandito, napakahalaga, pipili ka talaga ng school, lalo kapag ka bata yan, kinder, prep, grade 1 hanggang grade 6, foundational age. Kasi kung ang environment na magkukultivate sa kanila ay isang environment na hindi makakatulong sa kanilang personal growth and development, ay makikita natin, malaki magiging impact niyan kapag ka sila ay lumaki. Ganyan din tayo sa church. Ano ba yung environment na meron sa inyo sa local church? So, yan yung gusto nating evaluate po natin ngayon. Ano ba yung environment na meron tayo sa local church? Nakakatulong ba yung environment na meron tayo para mag-grow ang individual, hindi lang yung mga bata, kundi yung buong congregation? So, heredity, makikita po natin dito yung intelligence, mental activity, physical condition, aptitude and special talents, yung sex or gender, age, temperament, introversion, extroversion, dominance, submissiveness, effort or making capacity or criminal tendency. Oh, di ba? Namamana din pala 'yun, criminal tendency. So, syempre, niredeem na tayo ng blood ni Jesus Christ. Kung meron tayong ganyan sa DNA natin, alam natin na nilinis na tayo ni Lord, binigyan tayong bagong buhay. Na-resist na natin yung. Kaya nga ang halaga ng environment. So, heredity, intelligence, or mental ability, some are more intelligent than the others. And those who are more intelligent progress and grows faster than those who are less intelligent. Pero para sa akin, alam niyo po, wala naman talagang less intelligent kung gagamitan mo sila ng tamang paraan, sa way of learning system nila, matututo talaga sila. May mga tao lang sinasabi, bobo ka, ganyan, ginagamit yung ganung klaseng word kasi hindi mabilis magsaulo. Pero tingnan nyo po, mayroong mga bata na mahina yung utak nila sa academics, pero nung pumunta na sila sa kanilang career, sa college, sa workplace, sobrang excellent nila. Hindi lang na-cultivate ng fullest potential nung nag-aaral sila kasi hindi nga nakita kung ano yung learning style. People differ in intellectual abilities and capacities like reasoning and thinking, power of imagination, creative expression, and concentration. So ito po yung nagpapakita ng intelligence. Ano po? So physical condition. It has been observed that some people are born bigger, healthier, stronger than the others. Nung kami nga po nagpa-check up ni Pijan, kasama po namin si Nanay, Pastor Aliona. Meron kami nakita doon, ang laki talagang baby, 4 months. Sabi ko kay Pijan, si baby ng ganyan kalaki. Ayan. Sabi ko, lalaki kaya si baby ng ganyan kalaki. Pero sabi nga ni Pijan, ayaw naman daw niya ng sobrang laki. Pastor Carlo, magandang gabi po. Ako, pagpasensya na, Pastor, at hindi nakalimutan ko yung oras. Pasensya na. Okay Kagagaling lang lang po, namin sa Pastor Carlo. Ito naman po yung naka-record. Pwede po ninyong balikan pagkatapos po Ayun, ng thank you klase. po. Pasensya na. Kagagaling lang namin sa fellowship. Yung Opo, joint salamat po fellowship. sa Lord, nakaabot po kayo. O nga po, salamat din. Salamat po. Opo. Sige po, and patuloy po natin yung ating pag-aaral. So, ang pinag-aaralan po natin ngayon ay individual differences na. So, difference in motor ability. There exist differences in motor ability such as reacting time, speed action, steadiness, rate of muscular movement, manual dexterity, and resistance to fatigue. So, may time yung physical condition na namamana talaga natin. So, merong mga tao na malalakas talaga sila, yung resistensya ng kanilang physical body. Meron din namang mga tao na nakakamana ng mahinang physical body.
So, yan po ay hindi natin maaagapan kung yan talaga ay nasa ating heredity. Pero, kung tayo mismo, iingatan natin ang sarili natin dahil tayo naman ay niredeem na ng blood ng Panginoong Jesucristo, tinuturuan din tayong ingatan ng ating sarili, magiging healthy tayo. At yung ating DNA na may papasa sa ating magiging anak, ano po, o sa inyo pong mga anak ngayon, kung meron po kayong mga anak, ma-observe nyo po yan, kung kayo po ay nag-decide na maging healthy bago nyo i-choice na sila hilingin sa Panginoon na sila'y mabuo, so yun po yung magiging result. Kami nga ni PJ, yun po ang usapan namin dati. Sabi namin, magre-rest kami, kakain kami ng prutas, ganto ganyan. Pero binigay naman ni Lord, salamat sa Panginoon na healthy yung aming dalawang baby boy. Ano po? So, nakita nga natin kung ano yung physical na meron tayo, yun din yung kanilang na-adapt. So, may pagkakataon maliit yung magulang, tapos malaki yung bata, nakukuha ng cherry pear, pero may time talaga wala. Kahit palaklakin mo ng sanggalong cherry pear, yun talaga eh. Eh yung magulang maliit eh. Pero pag trinace natin sa genealogy natin, ay may matangkad din pala. Kaya pala yung isang bata na pinainom ng cherry pear, tumangkad, na-trigger pala yung DNA ng past generation. Di ba po? So, pag maliit talaga, maliit talaga. Ano po? So, yun po yung nakikita po nating differences. There are also people who are born with handicaps such as deafness, muteness, defective arms and leg, and the like. So, yan po, namamana din talaga yan. So, normal people develop faster and better and are able to attain higher status than the handicapped people. So, pero tayo naman, no discrimination, kahit dun sa mga tinuturing ng society na handicapped people, ay nakita natin na meron din silang tamang way or learning style na kapag na-maximize mo yung kanilang learning style, ay matututo talaga sila at ma-maximize nila yung potential nila kahit handicap sila sa tingin ng mga tao. Tingnan niyo po si Nick Vujicic. Walang kamay, walang paa, pero ang laki ng congregation niya. Di ba po? Si Stephen Hawking, hindi si Stephen Hawking. Nakalimutan ko yung yung isang atheist na palaging nakaka-debate ng ating mga prominent apologist ito yung handicap din siya eh. Kalimutan ko yung pangalan. Siguro hindi talaga kalooban ng Lord kasi baka daw ma-promote siya eh. Ano po? So handicap siya pero ang talino niya. 'Di ba po? So ibig sabihin ginawa sa kanilang way para matuto sila. Hindi ibig sabihin itinuturing na handicap hopeless. Pero makikita nga po natin, ito ay part ng hereditary. Kaya kung meron tayo sa ating previous generation, i-rebuke na natin yun. Pinutol na ng Panginoon yun sa ating generation at di na yun mauulit. Niredeem na tayo ng blood ng Panginoon at tayo din naman maging maingat sa ating katawan. Si Pijan nga palaging sinasabi sa akin, wag daw akong palaging kumain ng mga street foods, ganito ganyan. So, kasi ako, kahit ako sa sarili ko, alam ko na meron kaming mga history ng mga ibang diseases. So, pwedeng ma-acquire yan ng aking magiging anak or ng aming magiging anak. Ano po? So, pero yan naman ay magiging preventive kung ang ating lifestyle nga ay iaayon natin dun sa tamang lifestyle. Ano po? So, tayo mag-a-adjust, hindi yung bata. Physical differences, individuals differ in height, weight, colors of skin, colors of eyes and hair, size of hands and heads, arms, feet, mouth, nose length, of waistline, structure and functioning of internal organs, facial expression, mannerism of speech and walk, and other such native or acquired physical characteristic. Yung aming yung bunso, medyo nakamana sa akin ng nosy-nosy. Medyo mabilog siya eh. Ginagawa ko, pinipihit ko eh. Sabi ko, anak, may pag-asa pa yan, anak. May pag-asa pa yan. Pero makikita nga po natin, meron differences eh, di ba? Kahit sa amin mag-asawa, hindi naman kami pare sa buong physical body namin. Kayong output, dun sa dalawang kambal, dito sa dalawang bata, sa amin pong kambal, magkaiba pa rin sila kahit sila'y kambal. Ano po? So, yan po hereditary. So, aptitude and special talent. Gifted with special aptitude or talents in music, painting, acting, science, mathematics, and the like. So, may pagkakataon tayo, mahusay tayo. Namamana din pala yan ng mga anak natin. Ano po?
So, bukod sa nakukultivate yan, through time, makikita natin, magugulat na lang tayo, ay, anak ko kagaling mag-drawing, di ko naman tinuruan. Ikaw pala ay mahilig din namang mag-drawing. O kung hindi man ikaw, yung iyong lolo o yung iyong daddy, nasa dugo mo pala yun. Di ba po? So, children often shows excellence of performance, leadership in their respective fields of specialization for above the ordinary individuals. Variation occur among the individual in relationship to the specific tastes and interests. So yan, gender or sex. Males are expected to be aggressive, fearless, and capable of doing heavier work. Females are expected to be passive, demure, prim, and the like. So sabi ko nga kay Pijen, nung kami nag-uusap, normal naman sa mga bata talagang ang mga bata ay malikot. Yan. At ang lalaki ay malikot. Pero yung likot ko ng bata, extraordinary talaga yan. Di ba po? So merong mga tao na nag-go beyond. Pero pag nakita natin, pag lalaki, expect natin, malikot talaga yan. Lalaki yan eh. Pero pag babae, makikita natin, may malikot ding babae pero mas maraming mas malikot na lalaki. Makikita natin itong mga babae nga ay mas mahinhin sila kaysa sa mga lalaki. So, hence, large extent, sex determines the direction of growth and development of individual. Pero ito naman ay ang ibig sabihin po nito, hindi ibig sabihin meron silang gender identity crisis, no? Na habang lumalaki sila at saka lang nila malalaman kung ano sila. Hindi ibig sabihin nun, ganun. So makikita natin na meron lang talagang certain areas na mas lumalamang yung may mga babae na parang masculine type sila, hindi ibig sabihin lalaki sila. O yung mga lalaki na mga lalambot, ano po, hindi ibig sabihin ay babae sila. Nangyayari nga lang dahil sa environment na matatopic natin mamaya, kaya nagkakaroon ng mga bakla tomboy kasi naririnig na nila yung sa ibang tao eh. Batang yan, bakla. Ay, batang yan, tomboy. O kaya nung lumalaki sila, na-instill sa kanilang isipan, ay, bakla ako. Tomboy ako. Di ba po? Pero tayo, kung yung moral values ay sasabayan natin, yung kanilang hereditary na naman nga sa atin, yung kanilang traits, ano po, ay talagang ma-affirm naman natin sa kanila. Ikaw ay lalaki, ikaw ay babae, ganito, ganyan. So, tutulungan sila. Ano po, na hindi sila magkaroon ng confusion sa kanilang gender identity. May pagkakataon, merong mga generation din na sa generation nila maraming bisexual, homosexual. Kailangan putulin na rin natin yan sa pangalan ni Jesus. Ano po? At wag nang magkaroon sa ating generation. So age is a big factor in making one different from another. Generally, older learners have more physical strength and higher levels of compensation than younger ones. Maturation and readiness are important in learning. Mature learners have greater capacity to receive instruction. So, syempre, kapag ka mas matanda ka na, dapat mas maunawain ka, dapat mas matalino ka kaysa sa mga bata. Kaya kapag ka ang bata ay nakagawa ng masama sa isang matanda, dapat ang matanda ang uunawa, hindi ang bata ang uunawa sa matanda. Di ba po? So, age is a big factor of learning. Ganun din tayo, syempre sa leadership natin sa church. Kung sino yung mas matured spiritually, hindi naman tinitingnan dyan na yung muka, ang mas mature spiritually, makikita kung sino yung mas marunong umunawa. Di ba po? So, temperament or emotional maturity. Those who are easily irritated and tense, even with trivial things, symptomatic of emotional immaturity and stability. Yan. Emotional stability is the capacity to maintain one's emotion balance under stressful circumstances. So, kapag ka ikaw ay mayroong emotional maturity, kapag matured Christian ka, hindi ka madaling magtampo. Sabi nga ng iba, di ba po? Kasi yan ang ng isang matured Christian, mas malawak ang pangunawa. Pero kapag tayo, madali tayong mairita, madali tayong magalit sa mga malilit na bagay, mayroon pa tayong something na kailangang i-work out sa ating emotion. At lahat naman yan ay progressive. Wala namang perfect, di ba po? Kahit nga yung mga pastor natin, nagagalit din naman. Pero, mas stable yung emotion ng mga matured na tao kaysa sa mga immature. Tingin yung mga bata, impulsive talaga yung bata. Kuhanan mo ng laruan, iyak yan, galit yan, tapon yan.
walk out yan, di ba po? Pero kapag ka ang isang matanda, kinuha mo, halimbawa, naglalaro yan ng cellphone, kinuha mo, kasi alam niya dapat siya magugas ng plato. Dapat magugas siya ng plato, pero pag nagmaktol yan, immature yan, emotionally unstable yan. Diba po? So, ganyan din tayo sa church. Kailangan i-test natin. Bago ilagay sa leadership, huwag maglalagay sa leadership ng impulsive, matampuhin, magagalitin. Nako, baka mamaya ay sa halip na siya ay maging tagapag-unite, siya ang maging dahilan ng tagapag-divide. So, yun ang napakahalaga. So, introversion, extroversion, dominance, and submissiveness. So, extrovert, itong mga extrovert na to, sabi dito, is usually gregarious, like dominants, enjoy interacting with people. Merong mga extroverts, merong super extroverts talaga, yung talagang sobrang daldal na kapag ka nagkita sila ay, kala mo magkakilala na agad, kakakilala lang naman, wala pang 10 segundo, daldal na agad. Yun yung mga extrovert na tao. Sila yung mga pwede mong ilagay sa mga promodizer eh. Di ba po? So positive traits, ano yung positive ng extrovert? Socialize, would love to travel and be a part of group and are often the center of attention. Totoo naman yung mga extrovert, sila yung madalas tinatampulan ng tukso o kaya sila yung bumabangka, sila yung nagpapasaya ng grupo, sila yung nagpapa-alive ng grupo, di ba po? Sila yung mga extroverts. Pero yung negative traits nga, dahil sila ay sobrang mahilig makipag-socialize, it is important for the personality to be liked by others and can hurt easily if they think someone doesn't care for them. So, ganun pala yun. Kapag ka extrovert ang isang tao, gusto niya lagi siyang pinapansin. Kapag hindi siya napansin, masasaktan agad. Pakiramdam, hindi siya mahalaga. Pakiramdam ay hindi siya wala na sa kanyang pakialam yung mga tao sa paligid niya. So may time din yung mga extrovert, nagiging careless din sila sa kanilang way of actions. Ano po? So ito namang introvert prefers to work that can perform in peace, quiet, with less contact with other people. Itong mga introverts naman, sila yung talagang gusto nila mapag-isa. Mas nakaka-focus sila pag mag-isa sila. Tahimik. Ano po, yung kumbaga, okay lang sa kanila mabuhay kahit sila na lang mag-isa sa isang isla. Parang ganon yung type na ng kanilang buhay. So ito yung mga introvert na tao, mas nagiging productive sila pag mag-isa sila. Yung mga extrovert naman, mas productive pagka may collaboration talaga sa iba. So doesn't care, ito yung positive traits. Doesn't like change. Ayan, hindi doesn't care, doesn't like change. They prefer to have set of guidelines to follow and they won't mind doing the same things over and over. Okay lang sa kanila kahit paulit-ulit yung routine ng buhay nila, walang problema. Diba? Kasi okay na ako dito eh. So, anong negative traits nito? They tend to keep themselves, such people come across as shy and arrogant. So, ang nagiging dating naman sa mga introvert, ang taray naman ito. Diba? Yung tingin natin sa mga introvert, ang taray nila, pero hindi naman talaga sila mataray. Ang suplado naman ito, yabang naman ito. Introvert pala, kaya pala siya ganun. So, sabi nga ng iba, yung mga extrovert, sila yung mga tao, alam nyo yung pag naglalaban yung mga bata, ano, hawakan mo nga yung tenga, ano. 99% daw ng laban ng mga ganon, puro ano. Yung suntok, parang 0.1 or something, puro ano. Pero yung mga introvert, galitin mo yan, di yan iimik. Pero pagka yan ay nagalit, basta na yan mananapak, wala nang sali-salita. Kumbaga parang aso, yung extrovert, tahol ng tahol, hindi nangangagat. Yung introvert, basta na lang kumakagat, walang tahol-tahol. So yun makikita nating negative traits ng mga ganitong klaseng introvert at extrovert pagdating naman sa kanilang emotional stability. So effort in their making capacity, an important trait, one with much effort, making capacity studies, and working harder, concentrate more, and exhibit steadiness in his work. Those who have more of this trait usually ahead faster than those who have less. Those who have less. So yung mga tao na ma-effort, sila yung mga taong maraming natatapos. Sila yung mga taong productive. At yung mga tao na hindi ma-effort, sila yung mga mababagal talaga.
So ito ay napaka-importante na trait ng isang tao. So yung effort. May time na namamana din talaga yan eh. May mga magulang masisipag kaya makita mo yung mga anak nila masisipag din talaga. May time din naman masipag ang magulang, hindi masipag ang anak. So hindi na yung problema ng hereditary, problema na yun ng environment. Ano po, sa pag-cultivate nitong namanang trait. So, criminal tendency. Yan, ito yung matindi. Psychologists can prove that criminal tendency is inherited. Yan, di ba? Yung mga taong may criminal mind, meron din silang criminal DNA. Kaya sila may murderous intent. Kasi ganun pala yung magulang niya. Mayroong ganung klaseng rush of blood sa kanilang pagkatao. Kaya pala ang tindi nilang manakit physically. Kaya pala, ganun. Kasi may criminal tendency. Children who have this tendency usually bullies, troublemakers, and they commit many antisocial in or out of school. So, may factor din naman ng environment dito. Pero sabi nga ng pag-aaral, namamana din to. Madalas sila yung nambubuli sa mga kaklase nila o sa mga tao sa paligid. Pakiramdam nila, maskulado sila o kaya maangas sila kapag nakakabuli sila ng iba. So usually end up in early death or in prison or in perpetual hiding from agents of the law unless the criminal tendency is redirected or softened by the environment. So itong hereditary na ito, meron itong counterpart na ma-age siya ng environment. Ano po? So hindi natin pwedeng sabihin ng magulang ko ganito, maging ganito rin ako. Hindi. Lalo na sa ating mga Kristiyano, kung may negative na trait yung mga previous generation natin, pinutol na yun ni Jesus, di ba? Kaya yung environment makakatulong sa atin. So environment is family background, community background, and school. So yung environment natin sa family napakahalaga. Kaya nga, lahat ng trait, yan ay nakukultivate sa loob ng bahay. Di natin pwedeng sisihin barkada nila eh. Kasi in the first place, bakit sila babarkada sa mali kung dun sa loob ng bahay, maayos? Diba po? So family background includes level of education and value orientation of parents in other determinant. So lahat ng natututunan ng isang bata, una niyang natutunan sa bahay. At kung may magulang ang isang bata, walang dapat unang magtuturo sa bata kundi ang magulang. Walang ibang unang magtutuwid sa bata kundi ang magulang. Kami po ni Pastora Jen bilang magulang ng kambal, kung gagawa sila ng mali, may karapatan kaming paluin ang aming mga anak at ituwid sila. At kung gagawa sila ng tama, pwede namin silang i-commend at purihin sila sa ginawa nilang tama at i-reward sila doon. Pero kapag yung kapitbahay nakagawa ng mali yung anak niya, hindi namin pwedeng paluin yun. Kasi hindi namin yun anak. Baka kami ang paluin ng magulang ng batang yun. Di ba po? Pwede namin siyang reward. Hindi kami pagagalitan ng magulang. Pero pag pinalo namin siya, dahil mali yung ginawa niya, kami ang malalagot. Di ba po? So lahat ng bagay nagsisimula sa loob ng bahay. Ano po? If parents suffer from ignorance and wrong values, the children likewise suffer the adverse consequence because such parents with the right values can grow and develop more progressively than children coming from poor families. So ako po, ang pananaw ko naman dito, sa area naman ito, kung ikaw naranasan mo ng bata ka, huwag mo hayaang maranasan ng anak mo. Diba? Pinutol na yan eh. Generational curse yan. Pinutol na yan ng Panginoon. Hindi porket naranasan mo, kailangan maranasan ng anak mo. Yung hirap, yung brokenness. Kasi ikaw naranasan mo, iiwasan mo na yun na maranasan niya. Diba po? So yun yung nais ng Lord na ma-develop sa atin at mai-impart din natin sa local church natin. Kaya nga ang church ay tinatarget na ma-cultivate yung culture ng family na Christ-centered. Ano po? So naturally, children of affluent families can pursue higher education which is usually denied to children of poor families. So may pagkakataon naman ito pagdating sa educational status, ano? Pero ako po naniniwala din na kung ang isang bata ay magpupursige, tutulungan ng magulang at hindi sasabihin ng bobo ka, wala kang mararating, ang hina ng utak mo, yung ganyan. Pagka yung batang yan, kahit nasa category tayo ng poor family,
At yan ay nakapag-aral ng maayos, blines ng Lord ng wisdom, ng knowledge, tumaas yung grades niya, may scholarship, kaya nang pumantay ng isang batang galing sa poor family sa isang bata na galing sa mayamang pamilya pagdating sa educational system. Diba po? So kailangan magkaroon ng maayos na family approach or culture sa loob ng bahay. So hindi antala yung mga family background na yan para maka ano sa atin, makaapekto ng malaki sa atin para hindi tayo mag-grow. Ano po sa social life man natin o doon sa ating buhay na pagiging Kristiyano. Ayan. Wait lang po. Ayan. So, community background, it can be observed that children of individuals coming from these different types of community differ markedly in their values, manners, and actions and thinking. Children coming from squatter or slum areas and from crime-infested areas have very slim chance of growing progressively because of bad influence of neighborhood. Barkada influence is especially strong in these places. The city children are more exposed to modern convenience such as the telephone, television, light rail, transit, museum, libraries, big commercial buildings and malls, and the like. Medyo, ano po ako dito, agree and disagree. Kasi para sa akin po, ayan, totoo naman na kapag ang isang bata lumaki siya sa ganyang slum or area ng crime, sa infested areas, ay talagang malaki yung factors niyan. Pero, idagdag natin dyan yung church. Diyan papasok ang role of the church sa community background na hindi ko po nailagay. Na nandito naman sa video, kaya okay lang. So yung role naman ng church is to cultivate the counter community. Ano po? Na mag-create ka ng isang community na level para sa lahat. Na ito yung community na walang iba kundi na kukultivate yung kanilang morality sa moral standards ng Panginoon. Di ba po? So kahit na sila ay nandyan sa kahit anong lugar, kapag ang church ginawa niya ang kanyang bahagi sa community, ang church ang magiging pangalawang tahanan ng mga tao. Di ba po? So makikita natin kaya nga ang tawag natin sa church ay family eh. So hindi ibig sabihin kailangan nilang iwan yung kanilang unang pamilya. Pero sa pamamagitan ng church, nagkakaroon ng panibagong definition yung family na kinamulatan nila. So malaki talagang influence, yung barkada, yung environment. Kaya nga, yung mga magulang, malaki yun ng factor eh. Ang problema lang sa magulang, nagiging palaging aggressive. Pag may barkada, papagalitan, pag babawalan, ganito, ganyan, sa halip na gabayan. Di tuloy naiintindihan ng bata bakit siya pinagbabawalan, bakit siya sinasaktan, bakit siya pinaghihigpitan. So, kailangan maintindihan natin. At tayo mismo, pwede tayo mag-set ng community para sa kanila. Piliin natin yung mga makakasama nila habang bata sila. Diba po? So kung tayo dati nakatira sa mga ganyang klaseng lugar at sa tingin natin kailangan nating lumipat para magkaroon ng maayos na pamumuhay, di lumipat tayo. Pero kung tayo naman loloobin ng Panginoon na maging ilaw at asin ng community na yon, salamat sa Panginoon. Yung community ay magkakaroon ng pagbabago. Yun ang role ng church. Diba po? So school, it is very important factor in learning and development. Ayan na. Good school can develop pupil better than the poor ones. Grabe na may poor school daw. So, pero sa akin nga, para sa akin po, ages nursery hanggang grade 6, pumili po kayo ng pinaka magandang school na sa tingin nyo, hindi lang intelligently, morally. Kaya nga yung Christian school, the best yan eh. Kasi meron yung program para sa moral values. Huwag pipili ng porket public school, okay na yan, public school para mura. Alam niyo po, hindi ko naman sinasabing masama ang public school. Pero kung hindi din natin sila mailalagay sa maayos na mga guro, pwede maging traumatic experience sa kanila yung pag-aaral sa school. Hindi na sila pupunta sa school. Ayaw na nila kasi
Kakatakot yung teacher o kaya may nangyari sa kanilang traumatic experience. Ayaw nating ilipat, ayaw nating tulungan. So ano nangyayari? Nadidegrade yung pag-cultivate sana ng isang batang potensyal. Di ba po? Pero kung pipili ka ng school, para sa akin, age ng nursery hanggang grade 6, foundational yan. Diyan mo fina-foundation yung yung buhay ng isang bata. Pagdating mo ng high school, nasa sayo na yun kung saan mo sila gustong dalhin eskwelahan. Pero at least may foundation na sila ng maayos. Pero kung hanggang high school madadala mo sila sa isang eskwelahan na hindi lang sila intellectually mahahasa, kundi pati yung kanilang moral values mahahasa, pagdating niya ng college, huwag kang mag-alala. Hindi yan magkakaroon ng mga bagay na problema. Poproblemahin mo. Kasi may foundation yan eh. Una sa salita ng Diyos, pangalawa dun sa institution na pinasukan niya. So may malaking role talagang school. Aminin man natin at hindi lang ang usapan dito ay kung mahal ang tuition o murang tuition, may aircon o wala. Kahit yung mga teacher, tingnan nyo po ano yung background nila. Nagtuturo ba sila ng maayos o puro sila pa-activity lang ng activity na hindi naman talaga kailangan? So, kailangan po na kung may pagkakataon, piliin talaga natin. Hindi ibig sabihin kailangan mahal. Di ba po? Pero pwede tayong pumili ng school na appropriate talaga para sa mga bata. Pero dyan sa atin sa church, ganyan din. Kaya nga, kailangan piliin natin kung sino yung magiging leaders natin, tagapagturo natin eh. Kasi kahit yung church ay magiging deciding factor din. Bakit ako pupunta dyan sa church na yan? Makakatulong ba yan sa aking pamilya? Di ba po? Hindi yung a-attend ka lang para makinig ng Sunday service to suwi. Alam niyo po, yan ang dreams namin sa sa church. Magkaroon talaga ng maayos na departments na maaalagaan po yung mga different ages. Kasi kailangan yan eh. Hindi naman tayo pinagtayo ng Lord ng simbahan para magparami lang ng miyembro. Sabi ng Panginoon, tinawag tayo para mag-alaga, para magpakain. Diba po? So, yun yung role ng school at role ng church na pareha sila. So, proper knowledge and individual's potentialities, yan ang role ng school, ay i-cultivate yan. Ability, grouping. So, yan wag lang yung ipagsasama-sama mo yung matatalino, tapos yung tingin mo hindi matatalino, dito mo ilalagay sa likod. Yun lang pangit na ginagawa ng ibang school eh. Wag ganun. Kailangan nga, kung sino yung mahina, siya yung tututukan mo eh. Para makasabay siya. Hindi yung i-deprive mo siya eh. Kasi tingin mo, hindi siya mahusay o kaya tingin nga ng iba ay mahina yung utak, ganun pa gagamitin mga term. Hindi, dapat yung teacher ang unang umaabot dyan. So adjusting the curriculum, yung curriculum ba na yan ay fit best para sa iyo, sa iyong anak. Adjusting the method of teaching, yan. Kailangan doon sa una nga nating pinag-aralan yung different learning style. Ano po? So na-adjust ba? Nag-adjust ba yung teacher o yung estudyante nag-a-adjust sa teacher? Mahirap yun. Hindi pwede yun. Adopting the special programs or methods for individual instruction. So yan, 3 components make the difference between good and poor schools. So teachers, facilities, and locations. So number 1, if teachers are efficient in true sense of the word, the pupils learn remarkably well than when the teachers are inefficient, in which case the pupil will suffer setback. O malaki palang factor talaga yung teacher, yung facilitator. Sabi ko nga kanina, hindi porket hindi nakakapasa yung isang bata sa exam, matutuwa ka kasi pakiramdam mo mahirap ka magpa-exam. Ang hirap tanggapin ng katotohanan na kaya pala hindi natututo yung isang bata kasi hindi ka marunong magturo ng tama. Di ba po? Yun ang mahirap na tanggapin sa atin. Kaya pala hindi sila lumalago kasi hindi pala natin sila natuturuan ng tama. Meron palang tamang paraan na dapat silang turuan at hindi lahat ng estudyante pare-pareho ang paraan ng pagkakatuto. So kapag ang teacher hindi nag-adjust, naging inefficient, ineffective siya, wala, magsisetback yung estudyante sa halip na pasulong, paurong o kaya stagnant na lang. So an effective teacher, makikita natin, loves to teach. Mahal niya talaga pagtuturo, higit sa sahod. Sabi nga ng teacher namin sa professional education,
teacher is not just a profession, it is a vocation. Pag ramdam mo na calling mo yan, gagawin mo yan kahit mahirap. Gagawin mo yan kahit nakakapagod. Hindi lang para sa sahod. May factor no, syempre kailangan natin sumahod eh. Kahit nga tayo mga preacher eh, tinatanggap natin yung love gift kasi blessing yan. Pero kapag ka ikaw, pastor, nagtuturo ka para sa love gift, ay nako, hindi na tayo magtuturo ng ng efficient. Ano po, kasi may maliit ang love gift eh. Depende sa love gift kung gaano kalalim yung preaching. Ganon din sa isang teacher. Pag mahal mo yung pagtuturo, mahal mo din yung mga estudyante mo. Di ba po? Aabutin mo silang lahat. Kaya nga, alam nyo, ako po naniniwala, kahit kayo po, Pastor Ding, Pastor Carlo, tandaan nyo yung teacher nyo ng elementary na naging paborito nyo kasi mahusay siya magturo at mabait. At tandaan nyo rin yung talagang matindi at yung terror. 'Di ba? Kasi nagiging remarkable ang teacher eh. Sunday school teacher nga natin, tandaan natin, 'di ba? Kung sino nagturo sa atin ng bata. So, nagiging remarkable 'yan, yung teacher. Pag effective ka, maalala ka nilang effective ka. Pag ineffective ka, pag makikita ka nila, aring teacher na aring, kagulong magturo. Parang kahirap tanggapin Pero may time naman na na-adjust naman natin yung sarili natin. 'Di ba? So, may constructive criticism. Siyempre, pag nakarinig tayo ng negative, kailangan mag-adjust tayo. Tayo yung magpaturo sa Lord. Pero siyempre, pag nakarinig tayo ng papuri sa ating pagiging, kagaling ng teacher na are ang nagturo sa akin, aring mentor ko, aring aking lahat, ganito ganyan, 'di ba? Kailangan maging humble naman yung puso natin. So, demonstrate a caring attitude. Yan sabi ko nga kanina, kailangan may care ka sa lahat ng estudyante mo. Kahit doon sa pinakamatigas ang ulo. Kasi may time, hindi mo alam, yung pinakamatigas na ulong yan pala magiging presidente ng Pilipinas. Diba po? Pag hindi mo na ihanda yan ng tama, naku po, kawawa ang Pilipinas. Diba po? Kasi hindi naturuan ng tama yung bata. Pero lahat ng bata, isipin natin, lahat ng bata, meron niyang pagdadalhan si Lord. Ganon din sa atin, youth or kung anong area ng ministry natin, lagi nating isipin, may pagdadalhan dyan si Lord. Kaya bigay natin yung best, hindi lang sa isa, kundi sa lahat. Can relate to his or her students. Yan, kailangan, alam mo yung puso nila. Di ba po? Naintindihan mo sila. Pag may struggle sila emotionally, kailangan marunong kang umintindi sa kanilang emotional needs. So, willing to think outside the box. Yan. Ibig sabihin yan, huwag kang makahon sa pagtuturo mo. Kung may kailangan kang mag-adjust, hindi ka lesson plan bounded, curriculum bounded, hindi. Kapag ka meron kang way na binibigay sa iyo si Lord para mas lalong ma-execute ng maayos yung teaching experience, gawin mo. Di ba po? Para for the sake of teaching and learning experience and process. Para mas maging efficient. Hindi natin sasabihin na hindi, itong kinasanayan namin, hindi, mag-try ka ng bago. Walang masamang mag-try ng bago. Diba po? Facilities. Adequate and serviceable pupils learn well and progress rapidly. Otherwise, pupils will be retarded in learning. So, mahalaga din naman ang facilities. Hindi naman kailangan ng aircon. Sarap din naman pag may aircon. Pero at least man lang maayos yung facility mo. Hindi yung may classroom nga kayo, wala naman kayong bintana. O kaya wala na nga, okay lang, walang bintana talaga kung yun talaga eh. Kaso wala man lang ka-design. Yung classroom parang Bartolina, purong puti. Paano matututo yung isang estudyante o yung isang bata? Napakahalaga po ng facility. Nung pumunta po kami sa PEDYA ng amin pong kambal, kasama po namin nga si Pijan, ako, si Nanay, tsaka po yung si Jowas tsaka si Sebi, kasama kami. Yung lugar po ng PEDYA, para siyang daycare center talaga. Pambata. Diba po? Doon kami sa OB namin, may mga design siya na appropriate sa kanya. Pero magkaiba doon sa lugar ng PEDYA. Makikita mo talaga nang dinadala dito, bata, hindi buntis. Ano po, kasi yung design pa lang, alam mo na pambata yun, hindi pambuntis. Hindi siya mukhang ER. Hindi siya mukhang CR. Di ba? Mahalaga yung facility. Pero kung walang-wala, hindi yan dapat mag-hinders. Ano po? Secondary lang yan, pero mahalaga yan.
Kung binigay sa atin ni Lord, sa ilalim tayo ng puno, basta wag puno ng nyog. Ang hirap, papatakan yung mga bata, di ba? Puno ng mangga, okay lang yan. Pero i-bless tayo ni Lord ng mas magandang facility para syempre para sa karangalan ng Panginoon yun eh. And location. Children studying in school located in very quiet place find learning conducive. So kung makikita natin, ang hirap kayo mag-aral kapag sobrang ingay. Puro tunog ng sasakyan naririnig mo, halos di mo marinig yung teacher mo kasi may nagko-construction sa kabila. Diba po? So mahalaga din yung location. Siyempre, strategic location na yung malapit sa atin. Pero hindi naman porket malapit, doon na lang talaga. Pero kung makita mo na ito bang lugar na ito ay talagang magiging healthy yung mind ng aking anak, tsaka safe ba siya? Di ba? Pag siya ba'y naglakad dito, hindi siya maaksidente? O kapag siya lumabas ng gate, hindi ba siya mapapahamak? So, kailangan yan ay na-consider natin yung mga school location na yan. Pero, syempre, nasa modern times na tayo, hindi ko po kayo sinasabi na maghanap kayo ng eskwelahang wala kayo naririnig na sasakyan, ano? Kasi lahat talaga ng natin nasa tabi ng daan. Pero meron pong mga school na hindi lang siya accessible, kundi talagang maganda yung kanyang location. Diba? May time nga yung mga school, malapit sila sa palayan. Makikita. Siguro yung mga school doon kay Pastor Ding. Meron doon mga malapit sa palayan. Makikita yung mga palay, pag hinog na yung palay. Ganda kaya nun. Malamig sa ng mga bata. So yung atmosphere. Sa amin dati sa refiners may mga ganun na may lugar doon na may malaking puno. May time doon kami dinadala ng teacher namin. Nakakapag-aral kami doon o kaya wala kaming gagawin doon kundi mag-drawing lang or tumugtog. So yung mga ganong klaseng location po ay nakakatulong din talaga sa well-being ng isang bata. So, yan. So, ito pong assessment learning ay balikan na lang natin sa susunod kasi ang akin din pong laptop ay 17% na at the same time 8:30 na naman po. At yung recording po nito ay magre-render pa. Tapos pag na-render na po siya, isasend ko po ulit sa ating GC. So, i-enable ko po yung download nito. Pwede nyo po i-download tong lesson na to. Yung ibang lesson nga lang natin ay na inaccessible ng around 24 hours. Pero ito po ay gagawin ko pong downloadable para pwede nyo pong mabalikan kung gusto nyo pong balikan sa offline po. So, meron po ba kayong katanungan o gusto pong i-share dito sa ating pinag-aralan para kayo din po naman ay makapagbahagi po ng inyo pong mga isipin or saloobin patungkol po dito sa pinag-aralan po natin, multiple intelligences, tsaka po individual differences. So, salamat po sa Panginoon. Sige po, Pastor Carlo, Pastor Ding, pwede po kayo mag-open ng inyong microphone. Siguro po, Pastor, babalikan ko muna yung nauna para mas lubos kong maintindihan. Pero dun sa mga natilakay natin, nakita natin yung kahalagahan ng mga bagay na dapat i-consider sa yung katulad ng location, yung mga attitudes, yung ugali, 'di ba? Yung mga ganung differences. Kaya ang inabot ko yung pinag-compare mo yung anak mo may individual differences talaga. So kung i-settle mo yon sa mga estudyante, so hindi mo pa talaga sila pwedeng ituring na pare-pareho. Kailangan meron kang pagtingin na tama para sa iba. Yun, yung mga ganung nabanggit mo kanina about yung location, yung school. So, yung environment especially, may ano lang ako kanina, yung regarding dun sa squatter. Kasi ako naranasan ko tumira sa squatter. Every bakasyon nung ako'y bata pa, sa Manila ako nagbabakasyon. Kasi yun yung gusto ng lola ko. So nabuhay ako sa squatter, pero squatter siya, pero doon ang mga bata disiplinado. Alam mo yung hindi turing squatter. Kasi pag lumabas sila ng squatter, ang damit nila parang pangmayaman. Alam mo yun? Oo, ganun talaga. Ang lugar na yun ay nasa may Malate, malapit sa Harrison Plaza. May Harrison Plaza pa noon. Nasa likod kami ng Rizal Memorial, kung alam mo yun. Ang mga tao doon, mabait. Hindi mo rin may iwasan na meron talagang environment na masama. Pero tama yun na yung
kung paano napalaki, pero individually may reflection yon yung environment mo. Pero paglaki mo, kasi meron akong kaklase na ano eh, ang magulang niya walang kakayanang magpaaral sa kanya. Alam mo yung ginawa niya sa kanyang sarili po. Siya po ay nag-aral, siya po ay nagwardya para siya makatapos ng pag-aaral. Di ba, tingnan mo yung ano na yon, kaisipan na yon. Hindi naging hadlang yung kahirapan para siya ay maging mahirap. Kasi meron siyang pangarap na, katulad sinasabi mo, Pastor Joshua, na bakit ako magiging mahirap, may paraan para ako yung makaahon sa kahirapan na ito. At yun po yung ginawa niya. Actually, sa isang Kristiyano, kaibigan ko siya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, yun, in comparison doon sa pinag-uusapan natin, may factor yung ano, ikaw mismo kaya mo magbago. Kung ayaw mo maging mahirap, magsikap ka. So, yun. Balikan ko na lang po, Pastor, yung mga iba pang tinalakay. Napakaganda. Kahit pagod tayo ay, alam nyo, nagpipilit kang makinig kasi kailangan. Ito yung sakripisyo na nakikita ko sa IBMI. Kahit pagod ka na, alam mo, pagod din kayo. Kaya sabi ko, no, kahit late na ako, attend ako. Nakakaya naman kay Pastor Joshua. Actually, nalimutan ko po siya. Kami po ngayon may Bible reading. Meron po kaming kultura na every Holy Week, kami nagbabasa ng Bible. Ang congregation po yun. So, ayun. Tapos pagtingin ko, may message pala si Pastor. Hindi po ako nagbasa eh. Sabi ko, may message si Pastor. Hahabol na lang ako. So, patawad Pastor. Panoodin ko na lang yung inyong recording pag na-receive na namin. So, praise God po. Salamat. Amen. Opo, naalala ko yun sa Alangilan. Parang nung pandemic, naka-livestream pa yun. Per book yun, mula Genesis hanggang Revelation, kung di ako nagkakamali. Nakaka-bless yung, parang yun yung ginagawang pasyon Kristiyano ng Alangilan, pero ang kaibahan nga lang niya ay naiintindihan siya. Hindi yung pasyon na, siguro naman may nakakaintindi rin nung, ganun. Pero ako, hindi ko naintindihan yun eh. Siguro sila nga. Pero maganda naman yung understandable. So yun. Salamat po Pastor Carlos sa inyo pong sinabi. At yung nga, maidagdag ko nga dun po kay Pastor Carlo na binabanggit na patuloy na ano sa atin, ma-emphasize yung role nga ng church talaga sa community. Kasi nung magbe-break nung nung squatter ka ba o kaya mayaman ka ba? Pagka nasa loob ka ng church, wala kang ibang identity kundi Kristiyano ka eh. Yun. Sa paraan na yun, masishape talaga yung ating ating buhay. At sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, di ba? Whoever is in Christ, he is a new creation. Di ba? The old has gone, the new has come. Sige po, Pastor Ding, pakinggan ko po kayo. Salamat sa Panginoon. Thank you po, Pastor Carlo. So, sabat po ng aking pagkakaintindi dun sa multiple intelligence. So, parang mas maganda po itong i-consider sa pastor kasi dapat po kasi talaga ang isang nangunguna ay nandun na yung multiple talaga yung kanyang kaalaman. So siguro at ito ay bababa sa mga pinapangunahan at dadami talaga ang magiging future leader. So doon naman po sa individual differences ay parang sa mga pinapangunahan mo, sa mga membro mo na hindi talaga pare-pareho yung ugali, yung kultura. Kaya dapat ito talaga yung maabot ng isang nangunguna. Na kahit sabi nga, minsan ay napakaganda ng paliwanag mo, pero meron pa rin hindi nakakakuha yung sa paliwanag mo. Parang ginagawa mo na yung pinakamababaw na paliwanag, yung iba ay nakukuha, pero yung iba ay hindi pa rin. Kaya, yun po parang doon sa habang nag-aaral kanina, parang yung nakita ko, sabi ko, dapat pala yung multiple intelligence ay nasa pastor para bumaba sa mga magiging leader pa rin. At doon sa mga individual naman, differences ay talagang makikita mo talaga sa membro, yung mga kultura, yung mga lugar. At ito talaga yung mahirap talagang
pangunahan. Pero kundi sa biyaya ng Diyos ay talagang mahirapan kung sa sarili mong lakas. So yun lang, Pastor, yung aking nabot ng intindi. Yun, salamat po Pastor Ding at nakuha niyo naman po yung punto at pakaganda po ng reflection po ninyo na talagang very ministry-centered po yung pagkakaunawa nyo. At agree po ako doon kung meron pong unang makakaunawa ng multiple intelligences tayong pastor. Kasi doon po natin sa paraan na yun ang magiging paraan din natin para turuan sila ayon doon sa way of learning nila. Yan. At yun nga, yung individual differences ay yun talaga po yung point na iba-iba talaga. Walang pareho talaga. And for the sake lang ni Pastor Carlo na nandito ngayon na sabi ko nga po, yung aming kambal ni Pastora Jen, kahit kambal sila, magkaiba talaga sila. Makikita mo yung kanilang pagkakaiba. How much more yung mga taong hindi kambal, di ba po? Talagang may pagkakaiba sila. So tayo po bilang mga pastor na makikita talaga natin, ma-discern natin yung pagkakaiba-iba ng ating local church, ma-apply din po natin itong kahit secular method po ito. Ako po naniniwala na lahat pwede mong contextualize mo sa paraan na mapapakinabangan natin sa ministry. So, salamat po ng marami sa inyong pagkakataon at ako po nagpapasalamat din sa Lord na kahit sa ganitong setup po na kapag makeup class tayo at sa biyaya ng Panginoon, sikapin ko po na magawa ko po yung pinaka the best para maibigay po sa inyo yung mga nilagay din ng Lord sa puso ko. At next meeting po, itutuloy natin yung ibang lesson tapos magkakaroon naman po tayo ng planning na dun sa final output po natin. Si Pastor Sam nakapag-send na po sa akin, pero hindi po natin yung di-discuss ngayon kasi mas maganda po kompleto tayo dito lahat. Kasama po si Brother Jesse. Pastor Carlo, Pastor Ding, salamat po ng marami sa inyong oras at panahon. At picture po muna tayo. Yan. 1, 2, 3, smile. Pastor Carlo, pwedeng hilingan ko po kayo na mag-pray. Salamat po. Amen po. Sige po, tayong manalangin. Salamat tayo sa Panginoon. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan. Salamat po at patuloy niyo pong kaming ginagabayan, especially dito sa aming pag-aaral about the principle of teaching, about topic na multiple intelligence at saka yung individual differences. I know, Lord, na ito'y natakel for somehow para magkaroon kami ng idea on the things, Panginoon, na dapat naming maunawaan patungkol dito. At nakita po namin yung kahalagahan nito at kami po'y lubos na nagpapasalamat. Katulad nga po, Panginoon, na nabanggit ng bawat isa, napakalaga sa isang pastor na nakikita namin, Panginoon, yung pagkakaiba na ng bawat isang individual at ganun din po paano ito iuunawain. Salamat po at ang dalangin ko, lalong pong pagpalain si Pastor Joshua, kasama ng kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa. Anumang pangangailangan po nila, kayo po ang tumugon. Nananampalataya kami, Panginoon, na ang inyong pagpapala ay sagana at sapat, Panginoon. At ganun din sa amin, ng mga estudyante, Lord, patuloy naming sikapin na maging maagap, maging masipag sa pagkikinig at magkaroon po kami ng application sa bawat pag-aaral na aming ginagawa. Patuloy pong i-bless ang aming tagapagturo. Ganun din kami ng kanyang mga estudyante. Tinatas ko na rin, Panginoon, sila Pastor Sam, Pastor Kuya Jesse, Panginoon, kung nasaan man sila. Nawa po, Panginoon, magkaroon sila ng pagkakataon na ma-review ang recording na ito at kami, Panginoon, ay sama-sama na pag-aaralang muli at yung mga ibang topic na aming pag-uusapan. Especially yung output na aming pinaplano. Nawa ito ipagpalain mo, Panginoon, at kayo mag-establish sa planong ito. Salamat po and a blessed evening, aming Ama. Gabay nyo rin po kami sa aming pamamahinga at dalang-dalang panibagong kalakas at comfort na kinakaloob ninyo. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Santong Espiritu ang lahat ng sabi na. Amen, amen, amen. Salamat po sa Panginoon. Amen, amen. Thank you po, Pastor Carlo. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po, Pastor Thank you Ding. po, Pastor Ding. God bless. Good night po. Good night po. Maging kay Pastor Sam at Brother Jesse sa inyong pag-review ng recording. Bye-bye po. Amen. Bye-bye po. God bless po.
Ay po aming mga baby. Tulog. Bye po. Opo, God bless po.